Aminado naman ng DOE na limitado ang supply ng LPG sa bansa. Sa lahat ng mga produktong petrolyo, ito daw ang may pinakamababang inventaryo. Narito ang report ni Rainiel Pawi. Sinasalansan na ni Cherry ang natitirang 4 na LPG na gagamitin sa kanilang karinderya. Iniisip niya kung paano ito tatagal hanggang sa susunod na linggo. Mula kasi sa nasa 1,000 pesos noong ikalawang linggo ng Marso, sumipa na ito ngayon sa nasa 1,500 pesos. Bunsod pa rin yan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Pero kung mabilis ang taas presyo sa LPG, hindi ganyan ang siste sa presyo ng mga tindang ulam ni Cherry. Hindi naman po pwede magtaas kasi po, ayun na po yung nakasanayan na luto, na benta. Pero yung ano po, nagluluto po ako sa electric. Yung iba. Lumiit po yung pagtatakal namin, ganyan. Isa sa mga suki ng karinderya ang security guard na si Catherine. Bukod sa wala ng oras sa pagluluto, hindi rin daw kaya ng budget niya ang gumamit pa ng LPG. Kasi po pwedeng half lang na sa isang serve po pwedeng kalahati. Tapos yung rice ganun din po. Compare po sa magluluto ka ng pang sabay, mga ganun po. Tsaka sa mga ingredients po na ginagamit. Tulad ng mga sibuyas, ganyan. Mahal na rin po eh. Sa taya ng Department of Energy, mayroong supply ng LPG sa bansa na kayang tumagal ng 33 araw. Ito ang pinakamababang inventory sa hanay ng mga produktong petrolyo. Ngayong buwan naglalaro sa 17 to 36 pesos per cylinder ang dagdag sa presyo ng LPG. Paliwanag dyan ng DOE. Kasi po ang normal na routes nito hindi na feasible, so they have had to go on different routes in order to procure. Kaya umakyat, naging spot price na to, hindi na siya long-term contract. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.